6 po ng umaga, ngayon ay 23, araw po ng Merkulis, ngayon ay October 25, 2022. So, mga kaibigan, no? Mayroong bagyong Christine. Yung banggi ko dito po sa West Service Road, corner Edison Avenue. Edison Avenue, mga kaibigan. Ito po, no? Ito yung Slicks West Service Road, papuntang Pikutan, papuntang Pasay. Ito naman ay Edison Avenue. Tinatawag din po ito na Robinson Astra, kasi noon ay AstraZeneca po yan. Ito po, no? So, ito po siya, mga kaibigan, ang Edison Avenue, corner West Service Road. Baka hindi naman masyadong malalim, pasabol pa po. So ito po ang Edison Avenue. So dito po kasi sa dito po ay nakatambay ng mga taxi, tapos mayroon ding tricycle. So ito, mga kaibigan, ito ay peaceful din, no? Dahil mayroong mga dito, mga kaibigan, 24 hours mayroong in charge po dito, yung parang nagbabantay, kasi yung mga barker ng taxi, tricycle driver. So, malaking tulong po sila, no? Maka-report sa mga kinauukulan just in case may mga problem. Dito ay marami rin mga factory. So, ito, mga kaibigan, bagyong Christine. Subalit, hindi naman masyadong malakas ang ulan, hindi naman masyadong malakas ang hangin, pero mayroon na rin mga konting baha na dinaanan ng ibang lingkod mula dun sa Aurora Boulevard, Pasay City, at dito na po ang ibang lingkod sa Parañaque. Makibigan, pinag-usapan po kanina ang tungkol sa the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, dito, mga kaibigan, pag tayo ay may takot kay Lord, ang regalo pala sa atin ay ang wisdom. So, ito po kasi yung prayer po natin, na strength, wisdom, knowledge, and understanding. Wisdom, pag sa Tagalog kaya ay wisdom, kaunawaan, talino ba? Knowledge siguro, talino. Things, wisdom, knowledge, understanding, pagkaunawa. So ito, mga kaibigan, ang mga tinatawag po natin na dapat nating libre po kasi, no? Na dapat natin na mapasa atin ang wisdom. So ang ano lang natin ay the fear of the Lord, no? May takot tayo kay Lord. Napakaganda, mga kaibigan, pag tayo ay may takot sa ating Panginoon. Kasi mayroong gabay po yan, no? Na ang gabay po kasi dito ay unang-una, of course, no? Yung sa New Testament na ang 10 utos ay gi-summarize, pinaiksi siya. I will love the Lord with all my heart, with all my strength, with all my mind, and with all my soul. At ang pangalawa na nakalakip ng lahat na 10 utos ay 5 rin siya, 5 rin. I will love my neighbor as myself, no? So ito ay napakagandang mga gabay, no? Ibig sabihin na napakahalagang mga gabay na dapat nating susundin, no? Na dapat nating bigyang pansin palagi.
So, kasi unang-una mga kaibigan, kung ano pong itinanim natin, yun din po ang ating anihin. No? Kasi ang iyong bangikod ay isang farmer. Ako ay isang farmer ng palay. So, dito mga kaibigan, yung aking biyanan, ano ba, mag-harvest siya. Pumipili siya ng the best doon sa kanyang hinarvest para magiging binhi. Tapos sabi niya, dito ako kukuha ng binhi. Kasi sa farming, sa rice, mayroong tinatawag na malagkit, no? Yung malagkit sa amin sa Mailonggo ay pilit. So, minsan nagtatanim yung aking biyanan niya, sabi, isang kahon ito, dapat pilit to. So, yun ang pilit, yun ay special yan. Ibig sabihin, na, kasi konti lang siya eh. Iwan ko lang ba kung mayroong farmer na isang hektarya ay pilit talaga ang inaano niya. Wala naman po siguro. So, ito ay Edison Avenue. Dito na po tayo. Ang yabang likod ay dito na po papunta sa Cul-de-sac Road. Kasi mga kaibigan, maulan dahil sa Bagyong Christine. So kaya nag-walk exercise ang iyong abang lingkod mga kaibigan. So dito mga kaibigan ay factory ng TGP. Kaya dito sa amin maraming nangailangan po ng boarding house dahil sa may mga faktorya po, no? Kaya ang iba ay nagpapaboard. So okay lang yan, ganoon lang po talaga, no? So ngayon dito sa aking biyanan na pinipili niya yung pinaka the best na part ng kanyang ani para sa kanyang binhi, no? Sa bagay tama naman kasi alam mo mga kaibigan, kung ang binhi natin ay hindi maganda, so matatalo po tayo, no? Yan, no? Tapos isa pa, no, yung halimbawa maliban sa binhi, ang iba pinipilian pa yan kasi mayroong tinatawag na sabag, ang parang palay-palay na parang hindi tunay na palay. Parang palay siya pero hindi naman tunay na palay. So kung magkaroon daw ng sabag, napakahirap. Kasi bubunutin yan. So kaya yung biyanan ko, very siya, no? Kung pwede niyang piliin kasi naranasan din po na yung abang lingkod na yung parang parang piliin mo po talaga. Piliin mo talaga, no, yung pinaka the best, no? So ibig sabihin na the cream of the crop, no? Ibig sabihin yung pinaka the best din yung magiging binhi. Ganun din sa mais, no? Kasi pag tag-init, mais po ang aming yung parang tinatawag natin na sa third crop. Third crop mais yan o kung ano pa man, sorghum or whatsoever. So ito mga kaibigan, sa farming dapat may wisdom din. So ano po ang wisdom na dapat natin i-apply doon pag tayo ay isang farmer? So dito mga kaibigan, sa aking napagtanto, no, na during the harvest, kasi ginagawa ng aking may bahay, during the harvest dapat ang sinasabi natin na ang para sa gawain ng Panginoon dapat ibigay po natin 10%. So yung 10% na yan, ilaan po natin. So ano ba, mag-harvest tayo ng nakanito tayo ng 100, no? Yung 100 na yan, ang 10 sako, para talaga doon yan sa gawain ng ating Panginoon. So pwede mo rin yan ibenta, kasi mahirap din na dalhin pa doon sa church yung 10 sako. Maghaul ka pa, no? O kaya kung ibilad mo, ibig sabihin na daming trabaho, no? Kaya ang magandang gagawin, idala na lang doon sa hawlin, no? At ngayon mga kaibigan, social na yung mga farmer.
Noon, tinatawag natin ay garab. Ibig sabihin na gapas. Pero ngayon makina na. So ang ano na lang, ang hindi ko alam, dahil hindi ko pa naranasan, kung mayroon ng planter. Kasi sa Korea, sa aking friend doon na Sibok, mayroong ano siya, mayroon silang planter, no? Pero parang, ang ano po mga kaibigan, ang ano ba ito, ang yung planter na yun, ang paggawa ng seeds ay dapog. Ibig sabihin parang naka-square na siya. Parang meron silang moldy o kaya pormahan. No? Yung sa moldy na yun, doon po nila linalagay ang binhi. Tapos after that, pag matapos na marutor, ang ganda, no? Kasi na obserbahan ko doon kay Book, no? Yung aking kaibigan na Koreano. So yan, no? Napakaganda. So ibig sabihin na hindi na hassle sa mga farmer. Kasi sa Korea ang farmer ay ano sila, no? Well supported by the government. Kaya maganda yung kanilang farming system, no? So dito sa atin, sana kasi tulad ng nangyari, no? So buti kami nakaabot pa po kami sa 21 pesos per kilo. Kasi nakaabot siya ng 24 po yata or 25. Pero pag mahuli na po kayo, ito ay Nissan na po mga kaibigan. Ito ay Toyota. Ito naman ay Nissan Street. Dito na po ito sa Sun Valley, no? Barangay Sun Valley. So yun mga kaibigan, no? So maganda pag sundin natin pag may wisdom tayo dahil masunod natin ang kalooban ng ating God Almighty. So, di ba maganda pag masunod natin dahil ang pagpapala ay sa atin. Isang maganda, mapagpala, mapagbiyaya at makadiyos po na maga sa bawat isa. God bless us all.